Araw-araw sa lungsod ng Baguio, maraming kababaihan ang patuloy na nagbibigay inspirasyon sa kanilang komunidad sa iba't ibang larangan, mula sa sining, edukasyon, hanggang sa pamumuno. Ipinapakita nila ang lakas, dedikasyon at malasakit para sa susunod na henerasyon. Ating kikilalanin sa seryeng ito ang mga kababaihan ng Baguio na nagbibigay impluwensya at inspirasyon sa kapwa nilang kababaihan. Hi, good morning. My name is Adelaida Gia, a woman, a mother of 5, and I'm known as a giant mandala crocheter here in Baguio. Kay Adelaida, ang pag-crochet ay hindi lamang libangan. Ito ay pamana, pagkakakilanlan at paraan ng pagpapahayag bilang isang babae at ina. Nagsimulang lahat para sa kanya nung bata pa siya, kung saan nakikita niya at kanyang mga kapatid ang kanilang nanay na gumagawa ng mga crochet. Kaya sa paglaki ito ay kanyang minana. Tinuturuan ng sarili kasama ang mga kapatid sa pag-crochet. Naging kahiligan niya talaga ito nung nasa kolehiyo na siya, kung saan ipinapamigay niya ang kanyang mga likha sa mga kaklase bilang token. Now, nung maging mag-asawa kami ni Mr., since he is a crafter also, likas naman sa mga igurot yung pagiging malikhain and as a crafter, di ba? Siya yung nag-push sa akin na gumawa ng mandala. Though I'm hesitant at first because a mandala itself is a religious term, which is hindi naman tayo ganon. But when seeing pattern titled Mandala Madness, doon nagsimula. And it is last pandemic. Dahil sa kanyang mga gawa, nakilala siya at nakasali sa Monday Coquito, isang art fair na nagsimula para makatulong sa mga artista noong panahon ng pandemya. Mula noon, masalo pa siya nakilala sa mga makulay at mapang-akit na giant mandala. Pero para kay Adelaida, ang paggawa sa mga ito ay nagsilbing patunay ng kanyang katatagan, lalo na sa panahon ng kawalan ng katiyakan. Kasalukuyan, ang kanyang mga gawang giant mandala ay nakadisplay sa iba't ibang lugar katulad ng Benka Museum at sa SM Baguio. Pero ang pinakamalaking mandala na ginagawa niya ay halos 28.10 square meters o 200 plus inches ang diameter. Ito ay magsisilbing entry niya para sa Guinness World Records para makamtan ang international na pagkakakilala. Pagdating naman sa lokal na pagkakakilala at mga karanasan na nakuha niya mula sa pag-crochet, Napakarami kasi from pandemic, people recognize me when walking at the Session Road, even in palengke, even when pick up some staffs at the dropping point. Ikaw po si ganito, si ganyan. Pabili pa picture. So, marami actually. Then, minsan nakakaiyak pa nga na meron palang fan na talagang pag nakita ka iiyak. Sabi ko, ako lang to. Pare-parehas naman tayo. Yung mga ganon. So, nakakataba ng puso. Naiiyak din ako. kahit kadalasang inaasahan na ang babae ang mananatili sa bahay, pinili ni Adelaida na baliktarin ang nakasanayan, kaya siya ang nagtrabaho. Habang kanyang asawa ang tumatayong pangunahing tagapag-alaga ng kanilang mga anak. Pero hindi pa rin niya kinalimutan ang magbigay ng pangangalaga at pagmamahal sa kanilang mga anak habang sila ay lumalaki. Ang kanyang mga anak ay kinuha din ang pag-crochet at katulad sa kanilang ina, sarili nila din itong pagsikap. At kung si Adelaida ay magaling sa giant mandala, ang mga anak niya ay magaling naman sa sining ng amigurumi o ang paggawa ng mga manika mula sa crochet. Ang pagiging nanay, hindi lang sa pagkakalinga, dapat nandun kapag meron silang gustong sabihin. Kasi ngayon, sa panahon ngayon, di ba, nasa computer age tayo. Pero kahit ganon, meron din time sila na talagang lalapit. So, pakinggan mo sila kasi kahit tayo busy din sa ating mga ginagawa, pero let's make a time kahit minsan punong-puno ang schedule natin, kausapin natin sila. Pagdating sa sining, paniwala ni Adelaida na dapat hindi minamaliit ang crochet art o kahit anong likha dahil ito pa rin ay pinagbuhusan ng pawis,
pagsisikap at pagmamahal para sa paglikha, sa sining at sa kapwa. Dahil sa kanyang mga likha at sa paraan ng kanyang pamumuhay, pinapatunayan ni Adelaida na ang lakas ng kababaihan ay hindi lamang nasusukat sa kanilang tagumpay, kundi sa kanilang kakayahang magbigay, magmahal at magbukas ng bagong landas. At karapat-dapat siyang makita bilang isang waran para sa mga kababaihan ng modernong panahon. Ako po muli si Ian Chris Miranda mula sa St. Louis University, nag-uulat para sa DZWT 540 Radyo Totoo.